Doc Joey, please. So, ang atong this is the situationer for our five Delta so SARS-CoV, no, SARS-CoV-2 Delta variant nga naa dinhi. So, ang kanang Delta variant sa COVID-19, ang label ana niya actually is B.1.617.2. And then it was first detected in India niadtong late December 2020. So lately, so atong mahitabo yun, although ang atong Philippine Genomic Center nga naa sa Manila, under ni siya sa atong Department of Health ug sa atong UP National Institutes of Health or NIH, under yapon sa PGC or Philippine General Hospital. Ilang report nga doon na sila 16 new Delta variant cases reported or detected sa ilahang paghimo sa adlaw-adlaw nilang pag-process sa mga samples gikan sa tibuok Pilipinas, no? So last July 15 gipahibaluta through our Department of Health regional office nga dunatay unom from Region 10, and then ang 5 gikan sa Cagayan de Oro, ang isa gikan sa Hingoog City. Next slide. So mao ni siya ang atong upat ka mga Delta variants nga nakita na to sa isa lang ka pamilya, no? So we have labeled them as Delta variant positive number 1, number 2, number 3, and number 4. Doon na sila common index case, ang amahan sa ilahang pamilya, a 39-year-old male nga COVID-19 positive siya na-detect dito sa munisipyo sa Manolo Fortich sa atong kasikbit nga probinsya sa Bukidnon. Pero kani sila, although siya is a bona fide kining residente dito sa maong munisipyo, nag-rent sila dinhi kay iyang kapikas doon na may trabaho, so nag-rent sila og isa ka apartment dinhi sa isa ka lugar sa May Carmen dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. So kinsa maning upat sa iyang pamilya nga nakitaan og positibo. So ang iyang index nagpasabot nga gikan sa iyaha ang ilang mga kaso. Kaning iyang kapikas 37-year-old female, and then mao na siyang gilabel na to og variant number 1. Ang iyang anak nga lalaki nga 14 anyos, Delta variant number 2. Ang iyang mother-in-law or inahan sa iyang kapikas, mao na siya ang 62-year-old female. Mao na siya label na to is Delta variant number 3. Ug ang katapusan ang iyaan sa iyang asawa or ang iyang aunt-in-law, so mao na siya ang 61 anyos nga babae nga gilabel na to as Delta variant number 4. Next slide. So dito makita nato og kinsa ang ilahang mga primary close contacts nining upat na to ka variant ka cases nga makita na to sa isa ka pamilya lang. So ang wife doon na siya unom ang iyang primary close contacts. Ang 5 niya ka mga anak o kaapil ang iyahang ginikanan o ang iyahang iyaan. So, ang una kanang 14 anyos nga lalaki nga COVID positive, Delta variant positive number 2. So, ang ikaduha niya nga close contact is ang iyahang inahan, ang 62-year-old nga babae nga COVID positive gihapon, and then Delta variant positive number 3. Ug ang iyang iyaan 61-year-old nga babae gihapon, COVID-19 positive o Delta variant positive number 4. So mao na sila sa isang pamilya upat. Doon na pa siya duha ka anak, ang 5-year-old son niya COVID-19 positive gihapon pero not reported or not tested siguro for the Delta variant, pero definitely positive ni siyang isa pa niya ka anak nga lalaki. Ug ang iyang 12 anyos nga anak nga babae COVID-19 negative ni siya sa dihang ato ni siyang giswab dinhi sa atuang CIU sa atuang pagkuha sa iya. Ug ang iyang workplace contact do na lamay isa kay kana siya nag-opisina raman siya, and then nag-overtime, mao nang higayon nga do na siya close contact nga gikan sa iyang opisina. So kaning 28 anyos nga babae nga iyang coworker sa iyang gitarbahuan, naswab ni siya atong July 17, waiting mi sa result kay nga mga samples manggod ato mang gipadala sa atuang Department of Health kay sila may nag-aatiman sa mga samples sa atuang mga variants. Ang ikaduha nato nga variant number 2, parehas ra ang iyang mga close contacts kay naaraman siya sa isa nila ka pamilya. So iyang inahan variant number 1,
iyang lola, variant number 2, ang igsuon sa iyang lola, iyang mother gihapon, variant number 4, no? Ug ang iyang igsuon nga lalaki nga COVID-19 positive pero walay label sa iyang Delta variant, ug ang iyang manghod nga 12 anyos nga babae nga negative ang iyang COVID-19. Next slide. So ang iyang lola, sa 62 anyos, ang iyang pong mga primary close contacts na magiwas pamilya, sila rin pong 5. No? Ang iyang anak nga babae, variant number 1 positive, iyang apo nga lalaki, variant positive number 2, ug iyang igsuon, no? Ang 61-year-old niya nga sister, ang Delta positive variant number 4. Ug ang duha niya kaapo, ang 5-year-old nga laki, grandson, nga positibo gihapon, and then ang iyang 12-year-old granddaughter nga negative sa COVID-19. On the other hand, ang iyang igsuon, which is variant number 4, padayon gihapon nga 4 ra gihapon o 5 gihapon ang ilang close contacts. Ang iyang pag-umangkon nga babae, ang variant number 1, ang iyang igsuon nga babae, ang variant number 3, ug ang iyang apo nga lalaki, ang variant number 2. Ug doon na pasad siya duha pa ka mga apo, ang iyang grandson nga 5 ka anyos nga positive gihapon pero dili siya Delta variant labeled, ug ang iyang 12 anyos nga apo gihapon nga COVID-19 negative. Next slide. So mao ni siya ang nahitabo sa atuang 4 ka mga Delta variant cases sa kapamilya. So niadtong Hunyo 18, nag-uli kaning ilang common index, niuli diya sa ilang apartment diya sa May Carmen, ug nag-celebrar sila sa iyang adlaw nga tawhan. So during that time, ang among hinay-hinayan og tawag kaning maong index case nila kay dili man dinhi sa atong dakbayan, we have to call him kay naa man siya karon na isolate dito sa munisipyo dito sa May Bukidnon. Ato silang gi-backtrack og ato siyang contact trace, no, ni atong Sabado o Biyernes sa gabi og Sabado, ug nahibalaan nato nga doon na siya gihambin nga mga reklamo pero gibaliwala lang niya samtang sila celebrar siyang adlaw na tawhan. And then nagstay siya another 2 days, so nakauli siya June 20 na padung dito sa munisipyo sa May Bukidnon. Og dito pag-abot niya gi-test siya, no, dito sa Bukidnon, nakitaan siya rapid antigen test, initially positive siya o reactive, and then gi-swab din siya. Ang iyang resulta ni gawas pizza 21 dito sa may munisipyo ug siya labeled as positive. So ang iyang mga pamilya dinhi sa tong sa barangay sa Carmen, nagsugod na pod ang ilang mga reklamo during that time, no. Lain-lain nga adlaw ang iyang mga anak nga dunay nagsintomas. So ang ilang sintomas akong giisa na ay ubo, na ay loss of sense of smell, dunay nag-colds, dunay naghilanat, ug dunay nag-sore throat. Kaning sore throat sa iyaning mother-in-law, no, nga sintomas. So gikan sa pizza 21 utos pizza 26, naara ni siya sa ilang panimalay. Ang kanang atong worker, iyang asawa, wala na siya nagtrabaho. Gawas atong ang higayon nga nag-overtime siya. So pagka pizza 26 day gikuha nato ni sila kay simptomado naman sila, nahibalaan na sa atong mga BHERTS nga doon na sila yung mga reklamo. So gikuha sa atong IMT ug atong gipasulod sa atong CIU o gi-schedule nato sila for swab. So nahitabo ang ilang initial swab sa unom sa ilang pamilya ani atong Hunyo 28, digawas ang resulta late evening sa pizza 28. Pagka following day pizza 29, ato silang gi-profile og nag-contact trace na tagsugod niya ng pizza 29. So ang pagka pizza 30, ang reporting time na to, apil na ang paglabay na to sa tong report dito sa tong Department of Health. So sila kay na naman sila sa tong CIU, nagpabilin sila din na hangtod ato silang nabalhin ni atong Hulyo 7 sa isa nato ka mga TTMF, no, ang kanang CIU 5. Dito atiman sila sa tuang TTMF o pagka pizza 13 sa Hulyo, kani unta silang 5 certified na recovered, no? So kani silang unom actually na sila kay ang isa negative man gyud, so 5 nga nagpositibo siyang pamilya certified recovered na sa tuang doktor dito sa tuang TTMF.
Apan ang inahan, ang kapikas kay gusto niya nga ipariswab ang iyang negative nga anak nga babae, mao nang nihulat siya kay ang schedule sa iyang riswab pagka pizza 15 man. So mao tong pagka pizza 14. So pagka pizza 14, giswab ang babae, nagpabilin yapon siyang negatibo, so certified silang recovered ang nabilin, no, ang katong 5-year-old nga anak niya ug ang iyang 12-year-old nga dalaga aning babae, i-certify sila nga makapauli na. Apan kay nag-report naman nga dunay Delta variant nga nakitaan sa ilang pamilya, wala na to sila gipapauli during that time. In fact, the following day, gi-transfer na to sila tanan dito sa identified DOH isolation facility as per agreement sa toong Department of Health Regional Office. Next slide. So ang nagpabiling isa ka variant, ang Delta variant number 5, mao ni siya ang 32 anyos nga hospital worker, isa ka trabahante sa isa ka pribado nga hospital ni natong Dakbayan. Duha ka klase ang iyang mga primary contacts. Ang sa iyang pamilya, doon na siya upat ka mga primary contacts sa pamilya, iyang kapikas, ang iyang isa ka bulan nga anak, ang iyang upat ka bulan nga anak nga lalaki, ug ang iyang unom ka tuig, no? Unom ka tuig nga anak nga lalaki. So, one girl and two sons niya. Sa upat sa iyang primary contacts during ato na silang naswab, duha ang nagpositibo, ang 1-month-old ug ang 4-year-old. Ang the rest were negative. Sa iyang workplace, they were initially, na ato man silang na profile gihapon, na close, na contact trace na to ang iyang workplace contacts, they were initially labeled as low risk. So nagpadayon silang nagtrabaho sa ilang hospital, but with stricter information or the instruction, with the stricter instruction to have the face shields and the face mask all the time while they are in their institution. So mao nang nagpadayon sila trabaho. Apan kay ato man silang gi-backtrack og again gi-intensify, gi-expand ba nato ang atuang contact tracing, ato silang giutro og contact trace tong Sabado kaning 5, and then ato silang gipaswab diha sa ilahang laboratorio, diha sa mawang ilang hospital, ug ang ilahang mga samples atong gidunol ngadto sa tuwang Department of Health Region aron maghulata sa resulta. So mao nang pending ang ilang mga results sa ilahang workplace contacts ning maong hospital worker. Next slide. So mao ni ang timeline sa tong Delta variant positive number 5, no? Wala siya no known exposure siya to a known COVID-19 positive, although ang atong lantaw din ang kay kani siya membro man siya sa isa ka division sa ilang ama siya sa dietary services. So magsulod kini siya sa tanan mga pasyente diha sa ilang pribado nga hospital para mag-deliver sa ilang pagkaon, pabamahaw, paniudto o panihapon, no? Depende lang sa ilang duty. So mao ni atong ilantaw karon ug gitan-aw nato during that time. Kay naa magay mga positibo sa ilang mga hospital, di lang sila makaibalog kinsa ang mga pangalan. So mao nang gibutangan nako dinha to play safe nga wala siya nailhan nga positibo, no? Pero we can review probably later kung unsay gyud ang ilang mga positive nga mga kaso asa dapit nga ug nakabisita ba ning maong hospital nga worker. Kanira pod sa 5 ka variant nato nga positive sa Cagayan de Oro is the one fully vaccinated. Understandable kay miyembro man siya sa hospital staff, vaccinated siya. Ang iyang first dose sa Sinovac March katong pagsugod sa hospital vaccination. Ang iyang second dose ni atong April. Okay. So kano sa nagsugod na siya June 20 Sige. Ni atong June 26, no, may pagsugod sa simptomas ni atong hospital worker nga variant positive number 5. Ang iyang mga simptomas naglangkob sa ubo, doon na siya sipon, doon na siya hilanat, o doon na siya pagsuka-suka, no, mao nang gitawag og emesis. Pizza 28, giswab siya kay niadto siya sa iyang hospital ug nagpaswab silang outpatient department silang laboratorio.
ug ang resulta ni gawas sa yung kagabion o sa gabi na gisultihan siya human siyang pag-swab, gipapauli siya with the instruction for home quarantine for at least 2 days. So di gawas ang resulta ni atong adlaw pagkapit sa 30, nahibaluan nato nga i-submit man ang mga results sa mga laboratorio di sa atong opisina sa City Health Office. Nahibaluan nato na atong nakita ang iyang resulta, so siya mismo na-transfer na sa isa sa atong mga CIU being positive siya and then a healthcare worker. So na-transfer siya sa atong isa ka CIU. Pagkapit sa 9, dito samtang na siya sa atong CIU cum TTMF, gi-certify siya kay nawala naman ang iyang mga simptomas samtang na siya sa atong City Isolation Unit. So gi-certify siya as recovered sa atong TTMF or CIU in charge nga doktor inabagan sa atong infectious disease specialist. So gipapauli siya, pero ang instruction is to continue and to complete quarantine sa ihang panimalay. Gi-refer po na siya or gipahibalo ang iyang barangay, so nabalaan na siya o ginamonitor na siya sa itong BHERT while nakauli siya gikan sa iyang admission sa atong TTMF. So pizza 16, natawagan na to siya kay lagi pahibalo man ta nga doon na tayo variant nga dinhi na positibo, ato siyang gitawagan o ato siyang gi-extract og balik. So fortunately, very cooperative man kay silang tanan. Ato silang nabalhin kaning 5 na to ang mga positibo ni atong pizza 16, no? Nahuman yun na nato siya gabi is pizza 16, nabalhin na to silang tanan dito sa atong DOH isolation facility. So muna ang pagka pizza 17 Sabado, na-swab ni sila ang kaning original nga 5 ka variant o ang ilang resulta ni gawas kagahapon, no? Ay kung i-apilya po nina. So mao ni ang natrabaho nato, no, atong actions taken. Next slide. So muna ang actions taken sa to ang syudad, no? Nahimo ta og extensive retroactive contact tracing for the 5 variant cases, and then nakaila o nakahimo ta or we identified additional household contacts, second generation sa atong family of 4. So naa siya inahan, lola rin ani sa lola or inahan sa babae, sa laki man siguro sa babae nga mo'y giulian sa isa niya ka-positive nga variant, no? Kay naa may isa na ka-positive nga variant. So nag-uli na siya, no? Ang negative, no? Mao na siya nag-uli nga to sa iyang lola. So ato yapon to siyang giswab katong lain nga lugar nga gipuy-an sa mao positive kuyog sa iyang kwan. So ang iyang pares aning second generation nga contact nahimo na din siyang third generation. Then all 5 cases extracted. So mo ning atong gibuhat atong Friday and Saturday. And then repeat swab were done, although ang pag-swab is care of sa to ang regional office. And then ang mga primary close contact sa hospital na transfer na to sa atong isolation facility po. Ang kanisiyang primary close contact sa atong hospital worker, mao ni siya ang iyang kapikas nga negatibo siya, pero ang iyang duha ka anak kay positibo man, so siya ang nagbantay. So gibalhin na to siya from our CIU, gibalhin na to siya dito po sa identified isolation facility sa DOH. So mao ni siya ang atong workplace contact sa atong hospital worker, atong gipaswab ni atong Sabado gihapon o atong gihatod sa atong DOH para siya ma-swab o ma-examine. Last slide. So mao ni siya ang hitabo. Kagahapon nakuha na to ang resulta sa ilang pag-swab. Sa 5 nga original variant cases na to, 4 ang nagpabiling positibo, pero ang ilang mga city values were considered already at the high level. So 33.2 to 42 ang ilang N2 gene. So mao ni siya ang basihan po, no, sa atong mga infectious disease specialist kung ilabang i-considered as recovered. Ang isa was negative already. Ang kaning isa, ang atong hospital worker, was already negative. So iyang Delta variant number 5 niya, ang iyang reswab was already negative. Ang first generation close contacts nga na-reswab on July 17 sa ato ni siyang hospital worker, ang isa nagpadayon siya positibo, no, with a value of city value of 36.2. Ang isa was already negative. So sa hospital worker ni siyang
primary generation contacts. So ongoing pa nga atong second ug third generation retroactive contacts, although natay 7 nga nakuha karon nga kagahapon o sa Sabado nga mga secondary contacts, ato na sila nga monitor, apil na ang atong mga BHERTS o atong contact tracers, silang tanan walay gihambin nga mga reklamo. So mao na siya ang kinatibukan